Magandang hapon! Kamusta po ka-Digital Breakouts? Welcome sa aking channel. Andito na naman po ako si Gandara SRU, ang nagmamaganda ninyong ka-Digital Breakouts para maghatid ang latest update and the fresh happenings about TVJ and the Dabber Cats. But before that, shoutout po sa lahat ng mga nakikinig at nakatambay sa aking channel. Narito ang ilan sa mga napili po natin para sa umaga or sa araw po na ito. Shout out Sir Wilfredo Villanueva na nasa Athens, Greece. Shout out Nercelita Macalino from Rome, Italy. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. And Sir Ronald Aguilar, Moonlife, and Romy Obispo. Hello Gandara SRU. Thank you sa pagsupport sa TVJ. Itbulaga, wag po sana magsawa sa pagsuporta sa kanila. Greetings and have a nice day naman po sa inyo Moonlife dyan sa Saudi Arabia and Sir Romy Obispo. Happy Chinese New Year. Samantala, atin nga pong pag-uusapan para sa araw na ito ang patungkol sa napipinto nga raw po na pagtatapos ng tahanang pinakamasaya. Nako, ilang buwan pa lamang daw or kabuuan rather nang nawala ang TVJ sa kanila ay mapapasarap po agad sila. 1 year lang, grabe nga yun. Buti nga nakaabot pa sila ng 1 year, di ba? Kung tamang hanggang sa December 2024 na nga lang sila. Pero sabi nga nila, meron pong mga maugong na pinag-uusapan at kutob ang mga tao ngayon na kung saan ay napipinto at baka mas mapabilis pa nga raw po ang pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Bakit kaya? So mamaya pag-uusapan at malalaman po natin yan. Samantala narito naman si Best Pil sa tila hindi na naman po nakainom ng gamot since malapit na po Collegiate Records ang Valentine's Day. Ang tinitira naman po nila ngayon ay sila Bossing and Poleng. Nako, kakaanak pa lamang ni Poleng. Baka mamaya ay may postpartum depression pa. Yung tao ay titirahin at babanatan naman po agad ng mga walang awa and no consideration na tape defender. Talagang wala pong preno. Ayaw parati paaawat itong si Best Pills. Anyway, narito nga po ang kanyang post. Ayan. Huwag maging attached sa love dahil true love waits. Tingnan nyo. Si Mama Pauline Luna. Pasan-pasan ng kanyang asawan si Vic Soto. Kaya huwag kayong mainip. Happy Valentine's. Mga kasama. Minsan, di natin alam yung pasan natin ang mapapangasawa. Pero happy family like. Tahanang pinakamasaya. So, we know naman, Collegiate Records ko ay noong naisiparating itong si Best Pills. Dinadaan niya lamang po sa mga ganito. Pero alam niyo yung mga gaslighter, gano'n, mga taong mapanlin lang. Anyway, wala na po atang mai-content Collegiate Records kaya ganyan na yung mag-asawa naman ang kanilang tinitira or kanyang pagtitripan. Hoy, Best Pills, konting preno naman. Pahinga din pag may time. Bagong panganak lang si Poleng, baka mamaya may postpartum depression pa yan. Tapos dadagdag ka pa. Huwag mo naman ugaliin ang pagiging toxic na tao. Nagpapakita ka pa naman sa social media na sumisimba ka tapos ganyan naman yung ugali mo. Anyway, ngayon naman pag-usapan po natin ang certificate na yung Master Joey De Leon na kung saan ay hindi nga raw po makalabas-labas. So ano po ang ibig sabihin dito? Well, dalawa lang naman yan. Una, gagawin ng lahat para lang hindi makalabas ang certificate anihan yung Master Joey De Leon. Like, araw-araw Pasko, bless Ninong, Charis. Sobre ko, eme. And pangalawa, ito po yung pampahype lang sa social media. Pampahype para isipin ng mga netizens na may mali talaga at hindi totoo na makukuha ni Joey De Leon ang certificate dahil hindi pa final ang decision. So, yun naman ang laging sinasabi ni ni Attorney Maggie. Katunayan nga niyan, nakasaad din ito sa kanilang petition. Hindi pa final ang decision, pending pa rin daw ang certificate or ang
registration ni Joey De Leon, hindi pa aprobado. Therefore, hindi pa dapat gamitin ng TVJ ang titulong Itbulaga. So, ayan, sabi ni Harvey Tero, kinakarma na hindi makalabas ang Itbulaga certificate ni TVJ sa IPOPL. Bakit? Bakit mo nalaman? Anong meron? Yeah. Anyway, patungkol naman po dito sa post ni Henyo Master Joey De Leon, ayan, sabi niya dito sa kanyang caption, Itbulaga means escaleras. And Chaong Boy, o nga sis, love all, gamit araw. Happy Valentine's Day. Ayan, at may inilabas nga po siya dito na makikita po natin dito ang Itbulaga with the background of lahat ng history ng EB, then painting ng school bukol, and ang Itbulaga 1979, and meron pong pangalan niya yan. Nakalagay po dito yung pangalan niya, minarkahan po niya na siya ang gumawa ng titulong Itbulaga. And very napaka-creative po ni Henyo Master Joey De Leon. So about dito sa certificate, ayan, sinasampal ni Henyo Master Joey De Leon ang katotohanan na siya ang gumawa ng titulo at lahat collegiate records ay naka-record. So wala pong dahilan para hindi ilabas ang certificate ni Joey De Leon, lalo na't na ipanalo, kinansila ng IPO ang trademark for merchandise only ng Tape Inc. Then sa Marikina, panalo pa rin po sila. So ano po ang maaari pang hadlang? So intayin po natin, 1 to 3 months daw po yan isang buwan, padalawang buwan pa lang naman. Pero sana makalabas na nga po yan, kasi maski ako naiinip na. Lalo na kung parati pong ipapakita, ipiflex po ng mga staff ng Tape Inc. ang Itbulaga po, ang mga paintings ng Itbulaga, para mga logo ng Itbulaga, stories ng Itbulaga sa background nila, di ba? Nakakaumay at ang sakit sa mata na sila po ay ang kapal ng pagmumukha na ipakita at ayaw pong i-wash out pa din iyon. So, once collegiate records matapos ang lahat, mawawash out po yan sa Tape Inc. Ayun. Ito, kausapin natin. Ay! Ayan, mukhang naghahanda siya ng Malalaban sa pek-pek shorts na yan, ha? Tumigil ka. Pem-pem short pala. Hello! Samantala, ayan naman ang patungkol sa latest issue ng Itbulaga, ang tungkol sa pek-pek short nitong si Herlin, na kung saan ay mukhang MTRCV is waving na naman para sa Tape Inc. sa kanilang tahanang pinakamasaya. Actually, for me, wala naman pong masama sa pagbanggit ng pek-pek short. Ang masama po dito ay binanggit sa television. So, para po sa mga nagnenega, sa mga TVJ fans na kesyo ginagawa itong issue, ay issue naman po talaga siya. Huwag niyo po kaming baliktarin na kung saan kami po ang mga toxic people na yung mga ganitong bagay hindi pinapalagpas. Well, at laging sinasabi na walang masama doon. Walang masama sa pagbanggit ng pek-pek short, pero ang masama nga po ay nasa national television po sila. So, may yan po yung mga bagay na ipinagbabawal. So, dapat alam po nila yan, and bakit kailangan po collegiate records na makipagtalo pa ng mga tahanang pinakamasaya fans na para bang wala po silang utak na common sense. Nasa television sila, bawal yan. So, dahil dyan, nagkakaroon na nga raw po ng problema ang tahanang pinakamasaya sa kanilang ratings, sa kanilang advertisers. Baka mamaya niyan ay lumubog na ang tahanang pinakamasaya, madadagdagan pa ng another problema na ganitong klaseng issue, may MTRCB pa. Baka mapabilis daw lalo ang pagsasara ng Tape Inc. or ng tahanang pinakamasaya, no? Kailangan na daw ba mag-advance goodbye ng mga netizens sa tahanang pinakamasaya? Dahil wala na rin naman daw pong pumapansin sa programang ito. Hindi daw po tinatangkilik at napakababa po ng manonood, both online and television. Samantala, sabi naman dito ni Zev Lagabol, magandang gabi.
Ay, umaga, hapon, anong oras nyo napapanood? Countdown, 10 months na lang sila. Pagpasok ng months, kabahan na sila. Yun ay kung iintayin lang talaga ng GMA7 ang katapusan or last day ng tahanang pinakamasaya. So, sana nga totoo po ang chika na TikTok lock na lang ang makatapat po natin. Kasi kahit iba na po ang title ng taping, parang ang hirap pong burahin sa puso at isipan po natin yung mga nangyari. Kung ano po ang mga naging kaganapan between tape at TVJ. Samantala, sabi naman dito ni Sir Malyaring Mascareñas, magandang gabi, hapon, umaga, Gandara, nagsimula ng ginawa yung Studio November pa ng 2023. Malaking studio para sa legit records na fans at ang TVJ Production at Media Quest. Hihintayin na lang ang 3 months na yon bago simulan. November 2023 pa nagsimula. So, ibig sabihin, kung 3 months na lang ngayon, February, March, April, mga Mayo. Nako, ang mga TVJ defenders pa naman ay parang mayroon pong reservation na sa Itbulaga ng Mayo. So, mukhang mabibinyagan ang bagong studio. Sana tama po ang chika nyo sa atin, Malyari Mascareñas. Anyway, can't wait na makalipat po sila sa kanila pong bagong studio and sana totoo po na mas malaki ito. Sabi naman po dito na Sir Manuel Ponce, magandang hapon o araw po sa inyo. Miss Gandara, good day uli. Sa lahat na nakasama ng TVJ, dyan lang ako walang amor o tiwala. Lalo na nung nagbenta yan ng painting na galing kay Boss Joey, hindi yan kukunin ng Itbulaga at TVJ. Baka makasira pa yan at saka hindi na kukuha ng may edad na ang TVJ para pumalit sa kanila. So, patungkol po ito, kay Anjo. Nako, sa lahat daw ng mga naging legit records kay Anjo lamang siya pumukulo ang dugo. Charis. Kay Anjo lamang siya walang amor. Kasi naman yung naging issue yung kanya mga binitawang salita. Parang wala nga raw pong loyalty. Balimbing, kumbaga. Tapos, kung kailan lamang siya may pakinabang sa TVJ, saka siya kakampi dito. Ano daw klaseng kaibigan yon? So, kayo ba, Kauji, ano po ang inyong masasabi patungkol dito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.